Sa isang baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at mga punong mangga, naninirahan si Celia, isang dalagang kilala sa kanyang tapang at sipag. Bata pa lamang siya nang mawalan ng mga magulang dahil sa matinding karamdaman. Mula noon ay natuto siyang mamuhay ng mag-isa sa isang maliit na kubo sa gilid ng bukirin. Hindi naging madali ang kanyang buhay. Araw-araw ay gumigising siya bago sumikat ang araw upang maghanap buhay. Minsan ay naglalaba siya para sa mga kapitbahay. Minsan naman ay tumutulong sa pagtatanim at pag-aani upang magkaroon ng kaunting kita. Ngunit bukod sa kanyang sipag, may isa pang bagay na ikinagugulat ng marami tungkol kay Celia. Mahilig siya sa sabong. Karaniwan ng mga lalaki ang nakikita sa tupada, ngunit hindi iyon naging hadlang kay Celia. Bata pa lamang siya ay natuto na siyang mag-alaga ng mga manok. Natutuhan niya kung paano pakainin ng mga ito ng tama, kung paano palakasin ang kanilang katawan, at kung paano unawain ang kanilang kilos. Maraming tao ang tumatawa sa kanya. Isa kang babae, bakit ka nagsasabong? Madalas na tanong ng mga tao, ngunit ngumingiti lamang si Celia. Hindi naman kasarian ang sukatan ng kakayahan, lagi niyang sagot. Sa paglipas ng mga taon, naging mahusay siyang tagapag-alaga ng manok. Kahit kakaunti lamang ang kanyang pera, nakapagpalaki siya ng ilang matatapang na panabong. Subalit hindi sapat iyon upang may ahon siya sa kahirapan. Sa kabilang panig ng baryo ay nakatira ang pinakamayamang sabongero sa buong lalawigan. Si Don Severino. Mayroon siyang malawak na lupain, daan-daang panabong at maraming tauhan. Kilala siya sa pagiging tuso at mapagmataas. Para sa kanya, ang pagkatalo ay isang bagay na hindi maaaring mangyari. Kapag may laban ang kanyang manok, ginagawa niya ang lahat upang masiguro ang panalo. May mga nagsasabing bumibili siya ng mga hukom. May mga nagsasabing tinatakot niya ang mga kalaban. Ngunit walang makapagpatunay dahil natatakot ang lahat sa kanyang impluensya. Isang araw ay nagkaroon ng malaking sabong sa Karatig Bayan. Doon muling nakilahok si Celia. Ang kanyang panabong ay isang simpleng tandang na siya mismo ang nagpalaki mula sa sisiw. Samantala, ang kalaban nito ay isa sa mga pinakamamahaling manok ni Don Severino. Nang makita ng mga tao ang pares, halos lahat ay sigurado na sa magiging resulta. Patay ang manok ni Celia. Wala siyang pag-asa. Napakamahal ng tandang ni Don Severino. Ngunit nang magsimula ang laban ay nagulat ang lahat. Matapang na lumaban ang tandang ni Celia. Mabilis itong umiwas, matalino itong umatake. At makalipas ang ilang sandali ay bumagsak ang mamahaling manok ni Don Severino. Nagbunyi ang mga tao. Samantala, namula naman sa galit ang mukha ni Don Severino. Hindi siya makapaniwala. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, natalo siya ng isang mahirap na dalaga. Lumapit siya kay Celia matapos ang laban. Masuwerte ka lang, malamig niyang sabi. Hindi po swerte iyon, pinaghirapan ng manok ko ang tagumpay na iyon, sagot ni Celia. Lalong sumama ang mukha ng mayamang sabonghero. Mula sa araw na iyon ay nagsimula siyang magkaroon ng lihim na galit kay Celia. Hindi pa alam ng dalaga na ang simpleng pagkapanalong iyon ang magiging simula ng isang napakalaking laban na magbabago sa kanyang buhay. Samantala, habang pauwi siya sa kanyang kubo ng gabing iyon, may napansin siyang kakaibang liwanag sa gitna ng kagubatan. Huminto siya. Hindi niya alam kung ano iyon. Ngunit may kung anong puwersang tila humihila sa kanya upang sundan ang mahiwagang liwanag. Dahan-dahan siyang lumapit. At doon nagsimula ang isang hiwagang hindi niya kailanman inasahan. Tahimik ang kagubatan ng gabing iyon.
Tanging ang malamig na hangin at ang mahinang pagaspas ng mga dahon ang naririnig ni Celia habang sinusundan niya ang kakaibang liwanag. Habang papalapit siya, lalo itong lumiliwanag. Nagtataka siya kung saan ito nanggagaling. Nang marating niya ang isang maliit na bahagi ng kagubatan na walang mga puno, natigilan siya. Sa gitna ng damuhan ay may isang inahin. Ngunit hindi ito ordinaryong manok. Ang mga balahibo nito ay kumikislap na tila gawa sa pilak at ginto. Ang mga mata nito ay bughaw na parang mga bituin sa gabi, at sa paligid nito ay may banayad na liwanag. Hindi makapaniwala si Celia sa kanyang nakikita. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa halip na tumakbo, nanatiling kalmado ang inahin. Parang hinihintay siya nito. Lumuhod si Celia. "Napakaganda mo naman," bulong niya. Biglang tumuka ang inahin sa lupa. Pagkatapos ay dahan-dahang lumakad palapit sa kanya. Nang tuluyan itong lumapit, maingat niya itong binuhat. Kakaiba ang pakiramdam. Parang may init na dumadaloy mula sa katawan ng ibon. Nagpasya siyang iuwi ito. Pagdating sa kanyang kubo ay gumawa siya ng maliit na kulungan at doon muna inilagay ang kakaibang inahin. Kinabukasan ay maagang nagising si Celia. Tulad ng dati ay agad niyang inasikaso ang kanyang mga alagang manok. Paglapit niya sa kulungan ng mahiwagang inahin ay napansin niyang may isang itlog sa loob. Ngunit hindi iyon karaniwang itlog. Nagniningning ito. Maingat niya itong kinuha. At halos mabitiwan niya ito nang mapagtanto ang katotohanan. Ginto. Ang buong itlog ay purong ginto. Hindi siya makapaniwala. Inisip niyang baka nananaginip lamang siya. Ngunit nang dalhin niya ito sa bayan upang ipasuri sa isang alahero, lalo siyang namangha. Tunay na ginto ito, sabi ng matandang alahero. Napaupo si Celia. Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang paligid. Hindi niya alam kung paano nangyari iyon. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang mahiwagang inahin ay nakapangitlog ng ginto. Ibinenta niya ang gintong itlog. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nagkaroon siya ng sapat na pera upang ayusin ang kanyang kubo at bumili ng mas maraming pagkain. Ngunit hindi siya naging sakim. Patuloy pa rin siyang namuhay ng simple. Lumipas ang mga araw, at bawat umaga ay may bagong gintong itlog ang mahiwagang inahin. Unti-unting umunlad ang buhay ni Celia. Nakapagpatayo siya ng mas maayos na bahay. Nakadagdag siya ng mga alagang manok, nakatulong siya sa mga kapitbahay na nangangailangan. Dahil dito ay lalo siyang minahal ng mga tao sa baryo. Ngunit habang lumalawak ang kanyang kabutihan, may isang taong lihim na nagmamasid. Si Don Severino. Hindi niya matanggap kung bakit biglang yumaman ang dalagang minsan na niyang minamaliit. Nagpadala siya ng mga tauhan upang mag-imbestiga. At nang malaman nila ang tungkol sa mahiwagang inahin at sa mga gintong itlog nito, kumislap ang kasakiman sa kanyang mga mata. "Gusto ko ang manok na iyon," sabi niya. "Hindi bali nang gumastos ako ng malaki. Mapapasakamay ko rin ang inahing iyon." Hindi alam ni Celia na nagsisimula ng gumalaw ang isang mapanganib na kaaway. At sa paglipas ng mga araw, lalo pang lumalaki ang pagnanais ni Don Severino na maagaw ang pinagmumulan ng himalang nagpabago sa buhay ng dalagang sabungera. Mabilis na kumalat sa mga karatig bayan ang balita tungkol sa pag-unlad ng buhay ni Celia. Marami ang natutuwa para sa kanya dahil alam ng lahat kung gaano siya nagsumikap bago makarating sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Hindi nagbago ang kanyang ugali kahit nagkaroon siya ng pera. Patuloy siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Kapag may batang walang pambili ng gamit sa paaralan, tumutulong siya. Kapag may matandang nagkakasakit at walang maipambayad sa manggagamot, nag-aabot siya ng tulong. Dahil dito, lalo siyang minahal ng mga tao. Subalit habang lumalakas ang kanyang pangalan,
lalong lumalalim ang inggit ni Don Severino. Sa kanyang malaking mansyon, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang iniisip ang mahiwagang inahin. Para sa kanya, walang sino man ang dapat magkaroon ng isang kayamanang hindi niya kayang angkinin. Isang umaga ay ipinatawag niya ang kanyang mga tauhan. "Ako ang pinakamayamang sabungero sa lalawigan," sabi niya. "Walang dahilan upang manatili kay Celia ang inahing iyon." "Ano po ang inyong utos?" tanong ng isa sa mga tauhan. "Bilhin ninyo." At kung ayaw niyang ibenta, nanahimik si Don Severino. Pagkaraan ng ilang sandali ay malamig siyang ngumiti. "Siguruhin ninyong magbabago ang kanyang isip." Kinabukasan ay dumating sa bahay ni Celia ang 3 tauhan ng mayamang sabungero. Magalang silang kumatok. Lumabas si Celia. "Ano ang maitutulong ko sa inyo?" May alok si Don Severino. Hindi agad nagsalita si Celia. "Nais niyang bilhin ang inyong inahin." "Magkano?" "10 ulit ng halaga ng anumang ari-arian ninyo." Nagulat ang ilang kapitbahay na nakarinig sa usapan. Napakalaking halaga noon. Ngunit umiling si Celia. "Hindi ko ito ipinagbibili." Nagkatinginan ang mga tauhan. "Baka hindi ninyo nauunawaan ang laki ng alok." "Nauunawaan ko." "Kung ganoon, bakit ninyo tinatanggihan?" Ngumiti si Celia. "Hindi pera ang pinakamahalagang bagay sa mundo." Hindi nagustuhan ng mga tauhan ang sagot. Ngunit wala silang nagawa. Umalis silang walang nakuhang kasunduan. Nang makarating sila sa mansyon ay agad nilang ibinalita ang nangyari. Nanigas ang mukha ni Don Severino. "Tinanggihan niya ako?" "Opo." Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Sa loob ng maraming taon, nasanay siyang makuha ang lahat ng gusto niya. Ngayon lamang siya nakaranas ng tahasang pagtanggi. Mula noon ay nagsimula siyang gumawa ng iba't ibang paraan upang gipitin si Celia. May mga mangangalakal na biglang tumigil sa pakikipagnegosyo sa kanya. May mga taong binayaran upang siraan siya. May mga sabungang hindi siya pinayagang salihan dahil sa impluensya ni Don Severino. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Celia. Hindi siya gumanti, hindi rin siya nagalit. Sa halip ay nagpatuloy lamang siya sa paggawa ng mabuti. Habang tumatagal, lalong nakikita ng mga tao ang pagkakaiba ng dalawa. Si Celia ay mapagbigay, si Don Severino ay sakim. Dahil dito, mas marami pang tao ang nagsimulang sumuporta sa dalaga. Lalong nagalit ang mayamang sabunghero. Isang gabi, habang nakatanaw siya sa kanyang malawak na bakuran, may nabuo siyang plano. Isang planong hindi na nakabatay sa pagbili, kundi sa pagkuha. Ano man ang mangyari. Dumating ang gabi na walang buwan. Makapal ang ulap sa kalangitan. Tahimik ang buong baryo. Sa bahay ni Celia, payapang natutulog ang lahat ng kanyang mga alagang manok. Maging ang mahiwagang inahin ay nasa loob ng matibay nitong kulungan. Ngunit sa dilim ng gabi ay may mga matang nagmamasid. 3 lalaki ang dahan-dahang lumapit sa bakuran. Sila ay mga tauhan ni Don Severino. Nakatakip ang kanilang mga mukha upang hindi makilala. Maingat nilang nilampasan ang bakod. Tahimik silang gumapang patungo sa kulungan ng mahiwagang inahin. Isa sa kanila ang naglabas ng maliit na lagari. Unti-unti nilang binuksan ang kulungan. Nang makita nila ang mahiwagang ibon, halos hindi sila makapaniwala. Kahit sa dilim ay tila kumikislap ang mga balahibo nito. Siya nga, bulong ng isa. "Akunin na natin." Ngunit nang subukan nilang dakpin ang inahin, ay may kakaibang nangyari. Biglang nagliwanag ang paligid. Napaatras ang mga magnanakaw. Parang may bughaw na sinag na lumabas mula sa katawan ng ibon.
Kasabay nito ay nagising ang lahat ng manok sa paligid. Nagsimulang mag-ingay ang mga ito. Nagising si Celia. Mabilis siyang bumangon at kumuha ng lampara. Paglabas niya ng bahay ay nakita niya ang mga lalaking tumatakbo palayo. "Hoy!" sigaw niya. Ngunit mabilis nang nakalayo ang mga ito. Paglapit niya sa kulungan ay nakita niyang ligtas ang mahiwagang inahin. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Ngunit alam niyang hindi iyon simpleng pagnanakaw. May taong sadyang gustong kunin ang kanyang alaga. Kinabukasan ay ikinuwento niya ang nangyari sa mga taga-baryo. Marami ang naghinalang si Don Severino ang nasa likod nito. Ngunit walang ebidensya. Samantala sa mansyon ng mayamang sabongero, galit na galit siya nang marinig ang balita. "Walang silbi," sigaw niya sa kanyang mga tauhan. "Paano ninyo nabigong kunin ang isang manok?" Hindi makasagot ang mga ito. Natakot silang sabihin ang kanilang nakita. Ngunit sa huli ay naglakas loob ang isa. "May kakaiba po sa ibon. Ano ang ibig mong sabihin? Parang may kapangyarihan." Hindi naniwala si Don Severino. Para sa kanya, katang-isip lamang iyon. Ngunit habang iniisip niya ang mahiwagang inahin, lalo siyang nahumaling sa ideya ng pag-angkin dito. Kung nakapagbibigay ito ng gintong itlog kay Celia, gaano kaya karami ang maibibigay nito sa kanya? Ilang mansyon pa ang maitatayo niya? Ilang lupain pa ang mabibili niya? Ilang laban sa sabong ang kaya niyang kontrolin gamit ang walang hanggang kayamanan? Unti-unting nilamon ng kasakiman ang kanyang isip. Samantala, nagsimula namang maging maingat si Celia. Pinalakas niya ang seguridad sa kanyang tahanan. Naglagay siya ng mas matibay na kulungan at gabi-gabi ay tinitiyak niyang ligtas ang mahiwagang inahin. Ngunit hindi niya alam na ang unang tangkang pagnanakaw ay simula pa lamang. Dahil si Don Severino ay hindi sanay sumuko. At habang lumalalim ang kanyang pagkahumaling sa gintong itlog, papalapit din ang isang mas malaking panganib na susubok kay Celia sa kanyang katapangan at sa hiwagang nagpabago sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang linggo matapos ang nabigong pagnanakaw sa mahiwagang inahin. Bagamat naging mas maingat si Celia, hindi niya hinayaang manaig ang takot sa kanyang puso. Nagpatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na buhay at sa pag-aalaga ng kanyang mga panabong. Samantala, sa iba't ibang bayan ay iisa lamang ang pinag-uusapan ng mga sabonghero. Ang dakilang paligsahan ng mga sabonghero. Isa itong prestihiyosong torneo na ginaganap lamang minsan kada 5 taon. Dito nagtatagpo ang pinakamagagaling na tagapag-alaga at pinakamalalakas na panabong mula sa iba't ibang lalawigan. Ang mananalo ay tatanghaling kampeon ng buong rehiyon. Malaki rin ang gantimpala, ngunit higit pa sa salapi, ang titulo ang pinakaaasam ng lahat. Nang marinig ni Celia ang balita, hindi niya agad naisip na sumali. Mas mahalaga sa kanya ang tahimik na pamumuhay. Ngunit isang araw ay lumapit sa kanya ang ilang matatanda sa baryo. "Celia," sabi ng isa, "ikaw ang pinakamahusay na sabongero sa ating lugar. Marami pang mas magaling kaysa sa akin. Maaaring mayroon. Ngunit ikaw ang may pusong marangal." Natahimik si Celia. "Sumali ka. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa ating baryo." Napaisip siya. Matagal siyang nagmuni-muni bago tuluyang nagpasiya. Sa huli ay pumayag siya. Natuwa ang buong baryo. Samantala, nang malaman ni Don Severino ang balita, agad siyang ngumiti. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Kung hindi niya maagaw ang mahiwagang inahin, maaari naman niyang sirain ang reputasyon ni Celia. At sa harap ng napakaraming tao, nagsimula ang paghahanda. Araw-araw ay sinanay ni Celia ang kanyang pinakamalakas na panabong. Ito ay isang malaking pulang tandang na pinangalanan niyang matatag. Mula pa sa pagkasisiw ay siya na mismo ang nag-alaga rito.
Hindi lamang ito malakas. Matalino rin ito sa laban. Habang lumalapit ang torneo, dumarami rin ang mga taong nagtitiwala kay Celia. Sa kabilang banda, si Don Severino ay naghanda rin. Naglabas siya ng napakalaking halaga upang bumili ng mga bagong panabong mula sa iba't ibang lalawigan. Nagbayad siya ng mga tagapagsanay. Nag-utos siya ng mahigpit na paghahanda. Para sa kanya, walang ibang katanggap-tanggap na resulta kundi ang tagumpay. Dumating ang araw ng paligsahan. Libo-libong tao ang dumagsa mula sa iba't ibang lugar. Punong-puno ang malaking arena. Isa-isang naglaban ang mga kalahok. Sa bawat laban ay ipinakita ni Matatag ang husay nito. Tinalo nito ang unang kalaban, pagkatapos ay ang ikalawa at ang ikatlo. Nagulat ang marami. Unti-unting narating ni Celia ang semifinals. Samantala, tuloy-tuloy din ang panalo ng mga manok ni Don Severino. Nang matapos ang araw, isang balitang ikinabigla ng lahat ang lumabas. Sa huling araw ng torneo ay maghaharap sina Celia at Don Severino. Muli. At sa pagkakataong ito, higit na malaki ang nakataya. Sa gabi bago ang pinakamahalagang laban ng torneo, maraming tao ang hindi makatulog dahil sa pananabik. Ngunit may isang tao na gising dahil sa ibang dahilan. Si Don Severino. Nakaupo siya sa kanyang marangyang silid habang nakatanaw sa bintana. Hindi siya kampante. Kahit gaano kalakas ang kanyang panabong, natatandaan pa rin niya ang pagkatalong natamo niya noon laban kay Celia. Ayaw niyang maulit iyon, kaya't muli niyang pinairal ang kanyang tusong pag-iisip. Ipinatawag niya ang isa sa kanyang pinakamatapat na tauhan. Lumapit ang lalaki at yumuko. Ano po ang inyong utos? Magtungo ka sa kulungan ng manok ni Celia. Nagulat ang tauhan. Ano po ang gagawin ko roon? Malamig na ngumiti si Don Severino. Siguruhin mong hindi makakalaban ang kanyang tandang bukas. Nanlamig ang tauhan. Alam niyang masama ang ipinapagawa sa kanya. Ngunit natatakot siyang sumuway. Makalipas ang ilang oras ay nagtungo siya sa kampo ni Celia. Tahimik ang paligid. Karamihan sa mga kalahok ay natutulog na. Dahan-dahan siyang lumapit sa kulungan ni Matatag. Ngunit bago pa man siya makalapit ay may humawak sa kanyang balikat. Napalingon siya. Isang matandang gwardiya ang nakatayo sa likuran niya. Ano ang ginagawa mo rito? Nataranta ang lalaki. Wala siyang maisagot. Dahil sa kanyang pag-aalinlangan ay lalo siyang naging kahina-hinala. Mabilis siyang hinuli ng mga gwardiya. Kinabukasan ay nalaman ng mga tagapangasiwa ng torneo ang nangyari. Sa matinding takot, umamin ang tauhan. Inilahad niya ang utos ni Don Severino. Kumalat ang balita sa buong arena. Maraming tao ang nagalit. Marami rin ang nadismaya. Hindi nila akalaing kayang gawin iyon ng isang taong matagal nang itinuturing na haligi ng mundo ng sabong. Nang harapin siya ng mga tagapangasiwa, itinanggi niya ang lahat. Ngunit dahil sa dami ng testigo at sa pag-amin ng kanyang tauhan, naging mahirap paniwalaan ang kanyang depensa. Nagsimulang magbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Samantala, si Celia ay nanatiling kalmado, hindi siya nagdiwang. Hindi rin siya nagsalita laban kay Don Severino. Sa halip ay nagtuon siya ng pansin sa nalalapit na laban. Habang pinapakain niya si Matatag ng umagang iyon, may kakaibang nangyari. Mula sa direksyon ng kanyang tahanan ay dumating ang isang mensahero. May dala itong sulat. Binuksan iyon ni Celia. Nang mabasa niya ang laman ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ayon sa sulat, may nagtangkang pumasok muli sa kanyang bahay noong nakaraang gabi at ang pakay ng mga ito ay hindi ang kanyang kayamanan, kundi ang mahiwagang inahin.
Muling nabuhay ang kanyang pag-aalala. Habang papalapit ang malaking laban, tila mas nagiging desperado ang kanyang kaaway. At hindi niya alam na ang susunod na hakbang ni Don Severino ay magiging pinakamapanganib sa lahat. Dumating ang araw na hinihintay ng buong rehiyon. Mula pa sa madaling araw ay nagsimula ng dumagsa ang mga tao sa malaking arena. Ang mga lansangan ay napuno ng mga karwahe, kabayo at mga taong naglakbay mula sa malalayong bayan upang masaksihan ang pinakahihintay na laban. Sa isang panig ay si Celia, ang dalagang sabungera na umangat mula sa kahirapan dahil sa kanyang sipag, talino at mabuting puso. Sa kabilang panig ay si Don Severino, ang pinakamayamang sabungero sa lalawigan na matagal nang kinatatakutan at iginagalang ng marami. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang lakas ng panabong ang pinag-uusapan. Naging laban na rin ito ng dangal at pagkatao. Habang naghahanda si Celia, maraming tao ang lumalapit upang magbigay ng suporta. Manalo ka man o matalo, ipinagmamalaki ka namin. Ngumiti lamang siya. Para sa kanya, mahalaga ang tagumpay, ngunit mas mahalaga ang pagiging tapat sa sarili. Samantala, si Don Severino ay tahimik na nakaupo sa kanyang bahagi ng arena. Hindi na siya tinitingnan ng mga tao gaya ng dati. Marami na ang nagdududa sa kanyang integridad. At lalo siyang nasasaktan sa bawat bulong-bulungan na kanyang naririnig. Nang sumapit ang oras ng laban, tumahimik ang buong arena. Ipinasok ni Celia si Matatag. Malakas ang tindig nito. Matingkad ang mga balahibo, punong-puno ito ng sigla. Sa kabilang panig naman ay ang pinakamabangis na panabong ni Don Severino, isang malaking tandang na maraming kampeonato ng napanalunan. Nagsimula ang laban. Sa unang mga sandali ay kapwa nag-iingat ang dalawang panabong. Paikot-ikot sila habang naghahanap ng tiyempo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimula ang matinding sagupaan. Palitan ng pag-atake, palitan ng pag-iwas, palitan ng lakas at bilis. Halos hindi makahinga ang mga nanonood. Sa bawat sandali ay maaaring magbago ang kapalaran ng laban. Ilang ulit na napaatras si Matatag, ngunit hindi ito sumuko. Sa halip ay lalo itong naging determinado. Nakita ni Celia ang apoy sa mga mata ng kanyang alaga at naalala niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Mula sa kahirapan, mula sa mga panlalait, mula sa mga pagsubok. Sa huli, dumating ang sandaling hinihintay ng lahat. Nakahanap ng pagkakataon si Matatag. Mabilis itong kumilos at sa isang mahusay na opensiba ay tuluyang napabagsak ang kalabang tandang. Tumahimik ang arena. Pagkatapos ay sumabog ang malakas na palakpakan. Nanalo si Celia. Muling tinalo ng dalagang sabungera ang pinakamayamang sabungero sa rehiyon. Ngunit habang ipinagdiriwang ng mga tao ang tagumpay, may ibang bagay na nagaganap sa isip ni Don Severino. Hindi niya matanggap ang nangyari. Para sa kanya, hindi lamang laban ang natalo. Pakiramdam niya ay nawawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. At sa gitna ng kanyang galit ay gumawa siya ng isang desisyong magdadala sa kanya sa mas malaking kapahamakan. Makalipas ang ilang araw matapos ang malaking torneo, bumalik si Celia sa kanyang bayan. Masaya ang buong baryo. Nagkaroon ng munting salo-salo bilang pagdiriwang sa kanyang tagumpay. Ngunit kahit masaya ang lahat, hindi mawala sa isip ni Celia ang babala tungkol sa mga taong patuloy na nagtatangkang nakawin ang mahiwagang inahin. Kaya naman, naging mas maingat siya. Tuwing gabi ay personal niyang tinitiyak na ligtas ang kanyang alaga.
Ngunit may mga pagkakataong kahit gaano ka kahanda, may mga pangyayaring hindi mo inaasahan. Isang gabi ay dumating ang napakalakas na bagyo, makapal ang ulap, malakas ang ulan, humahagupit ang hangin sa buong baryo. Maraming tao ang nanatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Maging si Celia ay abalang sinisiguro na matibay ang kanyang bahay laban sa unos. Sa gitna ng kaguluhan ng panahon, may isang aninong palihim na gumagalaw sa dilim. Si Don Severino. Hindi na siya nagsama ng mga tauhan. Hindi na siya nagtiwala sa iba. Siya mismo ang nagtungo sa bahay ni Celia. Matagal na siyang nilalamon ng kasakiman. Hindi na siya makapag-isip ng maayos. Sa kanyang isip, ang mahiwagang inahin lamang ang makapagbabalik ng lahat ng kanyang nawalang dangal at kapangyarihan. Sa ilalim ng malakas na ulan ay nakapasok siya sa bakuran. Unti-unti siyang lumapit sa kulungan at sa pagkakataong iyon ay nagtagumpay siya. Nabuksan niya ang kulungan, nakuha niya ang mahiwagang inahin at mabilis siyang tumakas bago siya mapansin. Kinabukasan, paggising ni Celia ay agad siyang nagtungo sa kulungan. Ngunit nang makita niyang walang laman iyon, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya makapaniwala. Paulit-ulit niyang sinuri ang paligid. Tinawag niya ang inahin. Naghahanap siya sa buong bakuran. Ngunit wala na ito. Nawala ang mahiwagang inahin. Mabilis na kumalat ang balita sa baryo. Maraming tao ang nalungkot. Alam nilang mahalaga ang inahin kay Celia. Hindi lamang dahil sa gintong itlog, kundi dahil ito ang naging simbolo ng pagbabago sa kanyang buhay. Sa kabilang banda, si Don Severino ay nakaupo sa kanyang mansyon habang nakatingin sa mahiwagang inahin na nakakulong sa isang malaking hawla. Ngumiti siya. Sa wakas ay nasa kanya na ang kayamanang matagal niyang minimithi. Ngunit hindi niya alam na ang mahiwagang inahin ay hindi ordinaryong nilalang at may mga hiwagang hindi maaaring angkinin sa pamamagitan ng kasakiman. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang magliwanag ng kakaiba ang mga mata ng mahiwagang inahin. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam si Don Severino ng takot na hindi niya maipaliwanag. Hindi makatulog si Don Severino ng gabing iyon. Nakaupo siya sa loob ng kanyang mansyon habang nakatitig sa malaking hawla kung saan nakakulong ang mahiwagang inahin. Patuloy na kumikislap ang bughaw na liwanag mula sa mga mata nito. Sa bawat sandaling lumilipas ay lalo siyang kinakabahan. Ngunit sa kabila ng takot na kanyang nararamdaman, nanaig pa rin ang kanyang kasakiman. Sa wakas ay akin ka na, bulong niya. Simula bukas, ako na ang magkakaroon ng lahat ng gintong itlog. Kinabukasan ay maaga siyang nagtungo sa hawla. Buong pananabik niyang hinintay ang unang gintong itlog. Ngunit nagulat siya nang makita ang isang ordinaryong itlog lamang. Napakunot ang kanyang noo. Marahil ay nagkamali lamang siya ng inaasahan. Nagpasya siyang maghintay ng isa pang araw. Ngunit nang sumunod na umaga ay ganoon pa rin ang kanyang nakita. Isa pang karaniwang itlog. Lumipas ang 3 araw, 4 na araw, 1 linggo. Wala ni isang gintong itlog ang lumabas mula sa mahiwagang inahin. Unti-unting napalitan ng galit ang kanyang pananabik. Hindi maaari ito, sigaw niya. Nakapangitlog ito ng ginto kay Celia. Sinubukan niyang pakainin ito ng mamahaling pagkain. Nagpagawa siya ng mas malaking kulungan. Nag-utos siya ng iba't ibang paraan upang mapasunod ang ibon. Ngunit walang nangyari. Habang lumilipas ang mga araw, may iba pang kakaibang pangyayari sa kanyang mansyon. Ang mga panabong niyang dating malalakas ay nagsimulang manghina. Ang ilan ay nagkasakit. May mga negosyo siyang biglang nalugi.
May mga kasosyo siyang lumayo at ang mga taong dati niyang kinatatakutan ay nagsimulang mawalan ng paggalang sa kanya. Parang unti-unting nawawala ang lahat ng kanyang kapalaran. Isang gabi ay nagising siya dahil sa isang kakaibang liwanag. Mula iyon sa hawla ng mahiwagang inahin. Mabilis siyang bumangon. Paglapit niya ay lalo siyang namangha. Ang buong silid ay nababalot ng bughaw na ningning. At sa gitna nito ay tila may tinig na bumubulong sa kanyang puso. Hindi iyon tinig na naririnig ng tainga, kundi isang mensaheng nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Naunawaan niya ang kahulugan nito. Ang biyayang dala ng mahiwagang inahin ay hindi para sa mga sakim. Hindi ito nagbibigay ng kayamanan sa mga taong gumagamit ng kapangyarihan para sa pansariling kapakinabangan. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, natahimik si Don Severino. Naalala niya ang lahat ng kanyang ginawa, ang panlalamang, ang pananakot, ang pandaraya, at higit sa lahat, ang pagnanakaw sa isang taong walang ginawang masama sa kanya. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Ngayon lamang niya napagtanto kung gaano kalayo ang kanyang narating dahil sa kasakiman. Samantala, si Celia ay patuloy na naghahanap sa mahiwagang inahin. Bagamat nalulungkot siya sa pagkawala nito, hindi siya nawala ng pag-asa. Naniniwala siyang balang araw ay malalaman din niya ang katotohanan. At hindi nagtagal, dumating nga ang araw na iyon. Makalipas ang ilang araw, isang karwaheng hinihila ng 2 kabayo ang huminto sa harap ng bahay ni Celia. Nagulat siya nang makita kung sino ang bumaba. Si Don Severino, ngunit ibang-iba na ang kanyang anyo. Wala ang dating yabang sa kanyang mukha. Wala rin ang malamig na tingin na dati nitong taglay. Sa halip ay makikita ang pagod at pagsisisi. May dala siyang malaking hawla at sa loob nito ay ang mahiwagang inahin. Nanlaki ang mga mata ni Celia. Mahiwagang inahin. Agad siyang lumapit. Tila nakilala rin siya ng ibon at marahang lumapit sa bahagi ng hawla na malapit sa kanya. Sandaling yumuko si Don Severino. Isang bagay na hindi inakala ng sino man na kanyang gagawin. Patawarin mo ako. Nagulat si Celia. Hindi niya kailanman inasahang maririnig ang mga salitang iyon mula sa mayamang sabonghero. Ako ang kumuha sa iyong inahin. Ako ang nag-utos ng mga masasamang bagay laban sa iyo. Nalunod ako sa kasakiman. Tahimik na nakinig si Celia. Akala ko noon na ang kayamanan ng sukatan ng tagumpay. Ngunit ngayon ay nauunawaan ko ng mali ako. Tumulo ang ilang luha mula sa mga mata ng matandang lalaki. Nawala sa akin ang respeto ng mga tao dahil sa sarili kong mga ginawa. Mahabang katahimikan ang namayani. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita si Celia. Ang pagkakamali ay bahagi ng buhay. Tulad ng lahat ng tao, maaari tayong magbago. Unti-unting nag-angat ng tingin si Don Severino. Napapatawad mo ba ako? Ngumiti si Celia. Oo. Sa simpleng salitang iyon, ay tila nabunutan ng napakalaking tinik ang puso ng matandang sabonghero. Mula noon, ay nagsimula siyang baguhin ang kanyang buhay. Tinulungan niya ang mga taong dati niyang pinagsamantalahan. Naging patas siya sa kanyang mga negosyo at unti-unti niyang binawi ang tiwala ng mga tao. Samantala, nanatili kay Celia ang mahiwagang inahin. Muli itong nagsimulang mangitlog ng ginto. Ngunit gaya ng dati, hindi niya ginamit ang kayamanan para lamang sa sarili. Nagpatayo siya ng paaralan para sa mga bata. Nagpagawa siya ng balon para sa mga baryong kulang sa malinis na tubig. Tumulong siya sa mga magsasaka at mahihirap na pamilya. Habang lumilipas ang mga taon, lalo siyang iginalang ng mga tao. Hindi dahil sa kanyang kayamanan, hindi dahil sa mahiwagang inahin,
kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso. At isang araw, habang nakatanaw siya sa paglubog ng araw kasama ang mahiwagang inahin sa kanyang tabi, naunawaan niya ang pinakamahalagang aral na natutuhan niya sa buhay. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa dami ng kabutihang na ibabahagi sa kapwa. At ang pusong marunong magbigay ay higit na mahalaga kaysa anumang kayamanang maaaring matagpuan sa mundo. Wakas,